Narito na naman ang mainit na balita mga kababayan. Usap-usapan ngayon ang di umano'y malapalasyong mansyon na magkahalaga ng mahigit 576 million pesos na pagmay-aari umano ni House Speaker Martin Tambalos Los Romualdez. Ayon sa mga informante, pinaghihinalaang mula umano sa kaban ng bayan ng pondo para sa naturang ari-arian. Lalong uminit ang isyu ng ilantad ng dating kasabwat ang mga dokumentong nag-uugnay sa pinagmulan ng pondo. Sa kabila ng matinding pagdidiin, marin naman itong itinanggi ng panig ni Romualdez. Giit ng kanyang kampo, lehitimo at mula sa sariling negosyo at pamilya ang pambili ng mansyon. Subalit hindi kumbinsido ang publiko lalo't ilang proyekto ng pamahalaan ang bigla na lamang nawalan ng budget na pinaghihinalaang iniliko umano sa transaksyon. Samantala, kumakalat na rin ang impormasyon na may ilang mataas na opisyal na nakipagsabwatan umano upang pagtakpan ang umano'y iligal na paggamit ng pondo. Ngunit mas lalong nagkaroon ng ingay sa publiko ng isa sa mga tauhan mismo ang naglabas ng mga papeles at inilahad na totoo ang mga akusasyon. Sa ngayon, nananawagan ng ilang senador at watchdog groups ng agarang investigasyon hinggil sa nasabing issue. Umiigting ang panawagan mula sa taong bayan na panagutin ang sinumang mapapatunayang sangkot lalo na kung totoo ngang pera ng bayan ang ginamit para sa marangyang mansyon na ito. Abangan natin ang susunod na mga kaganapan. At yan nga mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Na mga dokumento nag-uugnay itong partikular na mansyon na to dyan sa Newport Coast, California dito kay Congressman Edwin Garjola. Congressman, ano masasabi nyo dito sa balita na to? Katas ng kontrata, CWS Rep Edwin Garjola tag as owner of 576 million California mansion. Kung tawagin ho yan sa salitang mga taga-tate, kung tawagin ho nila yan, the American Dream. Na ano na ho niya, di ba yan yung American Dream? Magkakaroon ka ng bahay, magkakaroon ka ng pamilya, di ba? Ganyan yan, the American Dream. Yan hong American Dream na yan, nakamtan ho ng isang Pilipino. Di umano, kung sakali. Kung yung dokumento naglilink daw sa iyo, magagawa natin. Palakpakan ho natin ito si isa sa mga Pilipinong nakamtan kung yung tawagin ng mga taga-tate the American Dream. Ayan ako mga kababayan, magkabahay sa Hindi, linking pa lang naman, kayo naman. Di umano pa yan. Di ba? Pero mga dokumento na pagkakasing dokumento na, mabigat na yan. Di ba, Congressman Garjon? Dito tayo sa Mag-Asawa Diskaya. Ikaw talaga, PA. Ito, Mag-Asawa Diskaya, game. Hindi. Mag-Asawa Diskaya na ba tayo? Jobless ako. So, ang nangyari po nito, nag-apply po ako sa biyanan ko ng trabaho. Sabi ko, Daddy, baka pwede mo naman bigyan ako ng trabaho dyan. Ako na muna magbantay ng mga site mo. So, binigyan naman ako ng pagkakataon at hindi pa ako masyadong magaling at marunong noon. So talagang ginawa ko, ang sipag ko talaga, mula umaga hanggang hapon, talagang binabantayan ko yun, binabalikan ko yun. Hanggang hindi ko napapansin, kahit hindi naman ako nag-aaral ng engineering talaga, dahil actual experience talaga natutunan ko, natututo na ako sa mga foreman ko. Kung paano ang diskarte, paano yung paglatag ng bakal, paano lahat. Minsan nga, sila, yung mga foreman, minsan magagaling pa sa mga engineer. Yung mga engineer kasi magagaling talaga sa libro yan. Computation. Teka lang, huwag mo sabihin yan. Yung mga foreman, mas mamagagaling pa sa mga engineering. Hindi pwede yan. Kaya dyan nagkakagulo sa social media, kaya nag-aaway-aaway yan dyan sa usapin na yan. Kailanman, hindi gagaling si foreman kay structural engineer. Kasi pinag-uusapan nila, baka siguro mag-a-assume tayo, structural engineer yan. Kailanman, hindi gagaling si foreman sa engineer. Tandaan nyo ho yan mga kababayan. Doon sa technical, principle, implementation. Hindi gagaling si foreman. Maniwala ko kayo sa akin mga kababayan. Hindi gagaling. Kaya pala puro substandard yung gawa nyo. Enak ng Petrang Garapata. Ikaw talaga. Ulitin ho natin ha. Ako dyan Pagdating kasi sa mga bagay-bagay na yan, yung structural engineer, nag-aral yan.
Ika nga yung mga computation, yung implementation, yung standard, nandyan. Pero yung mga foreman, karamihan dyan, puro shortcut at puro mga theory lang at principle at experience. Diba? Pero yung actual na pinag-aralan, yung ika nga, karamihan ng mga foreman, natututo yan sa mga structural engineer. Pero huwag mo sasabihin na, karamihan ng mga foreman, magaling pa sa mga engineer. Kalokohan yan. Isa ka sa mga, ika nga, nagiging dahilan kung bakit nagkakagulo sa social media. Lahat-lahat. Pero pagdating sa mga foreman, Actual execution. pati paglusot sa ilalim ng drainage, magmula sa lahat ng klase ng bagay, kaya na lang diskartehan yan. Na kahit minsan di na nga nagbabasa ng plano kung paano yung pagsuksok ng bakal. Oo, naklanto ko. Kaya pala nagkakandahin-dot-hendot itong mga proyekto nyo, Brad. O pagdating sa flood control, hindi lahat kasi yung bahay nyo maganda Huwag mo sasabihin yan. Na minsan hindi na tinitignan ng plano, suot lang na suot ng bakal. May problema tayo dito, mga kababayan. May problema tayo dito na malaki. Wala na akong standard Basta yung kung ano diskarte ni foreman, yun na lang. Ganun ba yun? Pambihira. So, papasahin na nila nakapiraso yung plano. Alam na nila i-implement yung bagay na yun. So, doon ako natuto. Hanggang tumagal-tagal, sabi ko sa biyanan ko, Penging project. Daddy, baka pwedeng humimalay na ako. Baka pwedeng makahingi ng projects. At pumayag naman ang biyanan ko at pinahiram pa nga niya yung lisensya niya sa amin. Katapos, magmula doon... yan yung tinutukoy nila. Nahiraman ng lisensya. Galing na ho mismo sa bungangan itong si Diskaya. Asawa nitong si Sarah Diskaya, talagang talamak yung hiraman na yan matindi. Okay. Sabi ko sa biyanan ko, Daddy, bakit mo kami sinisingil ng license fee? Sabi niya, hindi. Business is business, sabi ng biyanan ko. Siyempre, parang nung mga time na yon, minasama ko yon. Kasi bakit naman sinacharge kami ni Daddy ng license fee? Asawa ko naman yung anak niya. Oo. Pero hindi namin akalain na doon pala kami matututo. Doon pala kami magiging successful. Kasi kung siguro nanatili kami... Pero nakakabahala yung yung sinasabi nitong mama na to na mas magaling pa yung mga foreman sa mga engineer. Kailanman hindi ulalampasan ng foreman ng engineer. Kasi kung magaling talaga si foreman, karamihan sa mga yan meron silang pangarap na maging engineer kasi hindi sila nakapag-aral. Karamihan pangarap maging engineer ng mga yan Kaso itong si engineer, nag-aral yan. Ika nga pumasa yan sa board exam. Merong lisensya yan. Pagkaya ang tinayo niyan, nagkaroon ng problema, nakakakompromiso yung kanyang lisensya. Kaya nga yung mga doktor, di ba, hindi ka pwede maging doktor kung hindi ka kumuha ng board exam, hindi ka pumasa. O yung mga engineer, ganyan din mga kababayan. Ang dating, yung mga foreman na yan, kumbaga merong doktor, yaan yung mga medic siguro kung tawagin. Kasi hindi ka pa pwedeng maging nurse. Kasi maging yung nurse nga, merong merong lisensya yan Siguro may medic din ata, may lisensya mga nurse din yan O hindi pa rin nurse yan. Kumbaga, yung responsibility na nakaatang sa mga balikat nitong mga structural engineer o yung mga inhinyerong gumagawa, nag-i-execute ng plan, mas mabigat compared doon sa responsibility nitong si foreman. Si foreman walang lisensya. Pagka bumagsak, gumuho yung ginawa niya na yan, wala siyang pananagutan. Sino mananagot? Yung engineer na nag-design sa plano na hindi sinunod ni foreman. Kaya nagkakaroon tayo ng problema Hindi lang doon sa substandard na mga gamit. Hindi lang doon sa poor execution. Maging doon sa mindset ng mga kontraktor ng mga flood control. Di ba? Paano mo masasabi na mas magaling pa si foreman kay engineer? Alam mo naman noon, sir. Parang sinabi mo naman yung albularyo mas magaling pa sa doktor. Huwag naman nung ganon. Napakalaking napakalaking sampal sa pagmumukha ng ating mga nag-aral ng ilang taon, nag-review, nag-exam, dapat standard, dapat sumusunod sa building code, dapat ganito gagawin. Tapos sasabihin mo magaling pa si foreman. Makita ka ng mga engineer, baka batukan ka Ano magaling? Hoy, para sa mga kaibigan nating engineer dyan PM naman ako, may papadesign ako. Papadesign ako. Gusto ko yung matibay, hindi parang flood control. Umasa doon sa biyanan ko at hindi kami tuniruan ng talagang tunay na tinatawag na business is business, family is family.
parang magiging parang dependent ka lang sa lahat ng klase ng bagay. So doon naturuan kami na maging tumayo sa sarili namin. Tsaka una kami naggawa mga private bahay. Pero kasi walang kita sa ganun. Kasi, halimbawa, doon sa program of works, yung client namin, nilagay lang namin na plain, na simpleng ilaw lang. Aba, gusto ending, yung end product, chandelier na. Wala naman dun sa, budget, program, wala sa budget. Minsan ang hirap nila Abonado ka pa. Minsan ang hirap nila sumunod sa mga bill of quantities. Kaya sabi namin, ang hirap nito, doon na lang tayo sa City Hall noong time na yun. Yun, doon na lang tayo sa DPWH. Booking no? Yung tipong dito sa video na to talagang nagkaalaman Lumabas talaga yung lahat ng ika nga, hindi sila mismo kumanta sila. Doon sa paghiram ng lisensya, doon sa pag-execute ng mga proyekto nila sa Pakasip, City Hall, yan, pamahalaan, di ba? Lahat talaga puro falsifikado Dito pa lang sa interview nila nito, laki na unang problema ng mag-asawa na yan sa totoo lang. Na tayo, na nalulungkot lang tayo na ganun na lang ba talaga? Yung tipong okay lang yung mga maliliit na bahay, pero kailangan pa rin yan ng structural engineer. Lalo na tayo, earthquake prone, country tayo, di ba? Laging may lindol. So, kailangan yung mga struktura, talagang sumusunod doon sa building code. Ngayon, kung ito sinasabi ng mga to, ang ginagawa nila, yung mga proyekto ng pamahalaan, yung mga flood control, may problema tayo dyan. Kaya pala, umulan lang ng konti, dumadausdos yung ginagawa nila. Hindi sila, baka yung mindset kasi ng ibang mga kontraktor, ganito rin Hindi natin alam mga kababayan, kaya sa susunod na hearing, gusto nating marinig kung mga punto de vista nito mag-asawa na to dyan sa Blue Ribbon Committee. Sa House of Representatives, huwag kayo manood dyan, walang kwenta yan. Walang kwenta yan. Basura ang kakandak nilang hearing dyan. Naghahanap lang sila ng ika nga pantatakip doon sa mga kasamahan nila ng mga kontraktor na kontratista, kongresista na kontratista, di ba? Para dito kay Sir, dito sa asawa ni Sara Diskaya, kailangan nyo manghingi ng paumanhin sa lahat ng inhinyerong sinagasaan nyo dito. Ako, hindi ako engineer, pero parang ang labo kasi nun. Ikaw albularyo, sasabihin ng isang hindi naman nag-aaral ng inhinyero, hindi naman naging kumbaga natutulang mag-foreman, pero hindi naman talaga foreman yan, o hindi naman from scratch, kasi yung from scratch, mag-uumpisa ka, labor ka dyan, o matututo ka dyan, labor ka muna, halo-halo ka. O, step by step yun, step by the step, ika nga, di ba? O matututo ka pipitik ng semento dyan, o. Doon yun, bata pa lang nag-i-start na. Paglaki mo, dami mo ng experience, pwede ka na mag-foreman. Pero itong mama na to, hindi naghalo na semento to, hindi naghakot ng buhangin to, hindi nagpatag ng kung ano-ano to. 'Di ba? 'Yun ang trabaho ng mga labor naghakot ng mga gamit, naggiba ng mga yung mga mabibigat sa sa mga labor 'yan. Ngayon ito hindi yung dinanasyon. Kaya karamihan ng mga naniniwala tayo may experience. Pero pagdating dun sa principle, pagdating dun sa talagang pinag-aralan, sa standard, hindi yung pwede yung format. Mayroon na, sige, yun na ako. Pero yung mga yung mga undergraduate ng engineering, tapos hindi sila nakapag-board, kahuli-huli, naging foreman sila. Pwede, magaling, merong siya mga yan dahil sa hirap ng buhay, hindi natapos. Pero hindi mo pa rin pwede sabihin na mas magaling ka doon sa nagpasa ng board exam. Kasi yung board exam, yun yung huling final boss yun sa iyong profession na kailangan mong malampasan. Diba? Yun yung final boss mo Pag nalampasan mo na yung final boss mo na yan, legit ka na dyan. Magkakalisensya ka, magkaka-responsibility ka. Kasi yung mga yan, alam nyo kung bakit masakit ang loob nila. Kasi meron silang lisensya. Kaya kung bakit kailangan pagkaya ang 15mm, 16mm, 30mm, yung mga bakal-bakal, yung mga halo, kung gaano yung ratio sa buhangin at graba. Kaya nila sinusunod yan dahil kung sakaling makompromiso yung proyekto, sila ang mapuputukan. Yung lisensya nila, tablado. Dito na po tayo mga kababayan. Tuloy pa ba natin to sa mga Diskaya na to? Nakakaano yung asawa niya na bad trip ako dun sa Kailangan i-check lahat ng infrastructure project ng pamahalaan pagka ganito yung mindset ng mga kinukuha nilang mga kontrakto. Kawawa mga Pilipino, grabe. Dito tayo sa dito kay Gardiola, lagay lang kita rito kasi isa ka sa mga key personalities dito sa video na to. Isa ka sa mga kung tawagin you achieved the American dream. Ibang klase ka, Brad. Okay?
Magandang umaga, Ed. Magandang umaga sa iyo. Long time no see. Long time no see, sir. Oy, umikot na naman. Maraming salamat ho mga kababayan. Feeling ko dito sa... Ngayong araw ba na to? Na 970,000 subscriber tayo. Feeling ko ngayong araw na to, kung tutulungan tayo ng mga kasamahan natin dito sa PH Update, pagka pinasubscribe nila yung mga mahal nila sa buhay, yung mga kabit nila, mga pamangkin nila, oy, Totoy, subscribe ka dito, di ba? Huwag ka manood pero mag-subscribe. Yung pinupwersa na yun. Hindi. Hindi na kayo mabiro. No pressure yan. Darating ho tayo dyan. Ika nga. Ito, tuloy na. Since you've been here, huh? Yeah, it's been a while. Yes, sir. Sir, Wow, teka, it's been a while. I understand this. I suppose it's a different district kasi Joel Chua belongs, I think, to the 3rd district. You're in the 6th district. Pero at least as far as processes are concerned, paano bang kalakaran dito? Kasi ang understanding ko nung Biyernes, si Mayor Isko nagalit dahil hindi raw humingi ng permit o nag-secure ng permit to demolish at the very least, yung nag-implement ng project na funded through the allocation to Congressman Joel Chua. Pero anong pagkalakalan yan? Who implements, who proposes, and who does all these things about permits? Kung naniniwala naman si Mayor Isko na talagang ang yan ay project ni Congressman Chua, ang pinakamagandang gawin dyan, tawagan niya at mag-usap silang dalawa. Palagay ko naman, Congressman Chua would go ahead and talk with... Hindi kailangan tawagan si Mayor Isko. Kailangan lang po kumuha ng permit doon sa engineering office ng Kapitolyo, ng City Hall. Punta sila doon. Hindi na kailangan kausapin. Ano na yun? Dami busy si Mayor May. Hindi niya kailangan kausapin. Sabihin mo, doon kay Chua, doon sa project manager, doon sa infrastructure, itatayo na naman. Punta siya sa engineering office. Hingi siya ng mga kaukulang permit. Tapos sa usapan, dami yung checheburet yan, dami yung drama sa The buhay. Mayor Isko para malinawan yan sa akin hindi kagad yung bigla na lang gigibain, no? Kinakailangan mo natin ng maigi kung talagang walang permit yan, for example. Okay, walang permit yan. But that is a national project. So, ibig sabihin, maaaring dapat informahan ng City Hall of Manila. Ako gagawin ko yan, no? Before anything that can be done in my district, i-inform namin ang City of Manila to find out kung anong masasabi nila dyan. Pero palagay ko, napag-uusapan muna yan, I think that is about it for a while bago magitaan. Yes, sir. But what I mean is, as a matter of processes and procedures go, siyempre, the money is coursed through Congress kasi it's Congress that allocates the money or the budget for these projects. Pero the implementation, I suppose, would be up to, for example, the DPWH. Would the congressman have anything to do pa with securing, for example, permits? Kasi at the outset, parang yun ang unang pinagawa yan Actually, tama yung sinabi ni Congressman Chua na they're just requesting the DPWH ito pwedeng gawin to. It is up to the DPWH kung talaga gagawin nila o hindi. Sila naman ang humahawak ng pondo Oo nga, siguro pondo ng congressman yan na hiniling. Pero the DPWH is the one that will implement that. Nasa kanila yung pera. Ang pinakamaganda sigurong ginawa ng DPWH nakipag-usap muna ng City Engineer of Manila. O siguro naman kung yan ang kini-question ng ating mayor, pinakamaganda niyan kausapin na ng city engineer yung nagpagawa, yung mismong DPWH nagpagawa niyan. So what I mean is it the congressman who talks to the city engineer or the DPWH? From what you're saying, I understand it's the city engineer who should talk to DPWH. It must be the DPWH and the city engineer should talk about it, no? Pwede naman sigurong i-inform yan ni Mayor Isko sa kanyang city engineer. You call up the DPWH about that and find out kung ano maaaring magawin dito. Pero pag merong, if there is a political color in that, iba na po yan. Do you see political color here? It might be because in a way Congressman Chua is not with Mayor. Hindi na tayo sisingit. Last na singit ko na to. Basta pagka tumawa ako, may problemado yung sagot, okay?
Ganun na lang. Hindi na ako magsasalita eh. Magagaling naman yung mga kasama natin dito sa PH Update. Alam naman nila pagka yung tain ng baka yan, alam na alam naman mga kababayan Mayor natin. Isko in the last election. Okay. Sa akin lang, Ed, it would be good if we will not involve any politics in any project that we have because that is for the people anyway. It's not for us. Certainly. It is for the people, no? At kinakailangan mo ng talagang tinang maigi o kailangan ba ng mga tao yan? The people need that and I think that the barangay should also be informed about that, no? Ang pinakamaganda talaga niyan, it must be the people that know the city engineer and DPWH should talk about it. Laban. Sir, the second level, I suppose, is this. Exactly how much coordination, from your experience, exactly how much coordination is there between, for example, a political office, like, for example, a congressman proposing a project and the LGU? Let's just use your office as an example. Gaano karaming coordination na ginagawa ninyo pag meron kayong proposed project with the local government unit? Well, noon wala kaming problema eh. I do not have any problem with that. Whether the city of Manila is informed or not, no? Teka lang. The mayor does not in any way meddle with whatever projects we have, no? In fact, Hindi pwede yun. Nasingit ako kasi maliho yun. Hindi pwedeng hindi kayo manghingi ng abiso sa pamahalaang lungsod, local government ng lungsod ng Maynila. Kahit sa ang probinsya, kailangan yung manghingi ng koordinasyon. Paano pag kami nasaktan? Paano pag kami nabagsakan dyan sa mga itinatayo nyo na yan? Diba? Dapat merong proper coordination. No? Halimbawa, nagtatayo ng ito project ng DPWH, hindi project ng local government. Aayusin ng kalsada, may itatayong kalsada, may isasarang kalsada, hindi makikipag-coordinate, hindi magde-deploy ng tauhan ng local government doon para ayusin ang flow ng traffic. Halimbawa na lang, kasi karamihan naman yan, DPWH yan. Dito sa isa na to, hindi na kailangan. Siguro nung panahon ni Hani Lacuna, hindi na kailangan. Pero ngayong mga panahon na to, pagka sinabi mong hindi kailangan ng coordination ng local government, isang malang kasinungalingan niya, sir. Linoloko nyo na naman ho ang taong bayan. Di ba? Napakalaking kalokohan ho noon mga kababayan. Siya tinatayo na lang eh. Sa mga karsada, kahit anong infrastruktura yan. Kung saang lungsod o saang munisipalidad ang dyan, kailangan makipag-coordinate. Kasi pagka nagkandahindot-hindot yan, nagka-problema yan, o nagkaroon ng aksidente dyan, nagkaroon ng aberya dyan, sino re-responde? DPWH, Central Office, local government pa rin ho, nung sumasakop dun sa lugar na pinagtatayuan ng infrastruktura na yan. Kaya huwag nyo lukuhin na sambayanan. Okay? Huli na yan, Benny ha. Kaya kayo di nanalo, kaya ganyan kayo mag-isip eh. he's very happy about it because it helps the people actually. Kami naman, bilang congressman, alam ko na dapat ang talagang gawin ng congressman ay gumawa ng batas. Totoo yan. But we are also tasked by the government to be able to see the projects that are needed in our district. And because of that, yun ang sinasabi namin sa kanila, ito kailangan ipagawa ito. We would like to build a multipurpose hall here. Ngayon, syempre, the government would allocate funds for that and then they will give it to the DPWH and DPWH will be the one to implement that. So, even if we as congressmen, diba? Tapos na trabaho nyo doon. Pagka nasa DPWH ng project, tapos na. Kung ano man na maging ang kahinatnan nun, wala na kayong paano doon. Kasi doon lang kayo sa okay, naglabi na nga kayo. Gusto nyo, during implementation, nandun pa kayo. During construction, magga-groundbreaking, nandun pa rin kayo. Kawalang hiyaan na ho yun. Ang dating doon, ka-EPAL, kaya kayo tinatawag na EPAL dahil dyan sa mga galawan nyo na yan. Again, hindi nyo na maloloko sa bayan ng Pilipino. Pasensya na ho mga kababayan, hindi ho natin matiis tong si Benny Abante. Talo na ho kasi ito eh. Kaya ganyan na mentality nitong mama na to. Hindi naman ho talaga dapat congressman to. Dapat si Congressman Joey o yung congressman. Hindi ho siya. Ika nga hinog sa pilit. Kaya yung utak, ganyan, di ba? Kahit walang proper coordination, tayo lang kayo ng tayo. Harangan nyo lahat ng karsada dyan. Hayaan yung mga tao kung saan dumaan. Di ba? Huwag kayo magpag-coordinate. Huwag kayo magpa-deploy ng barangay tanod o ng mga traffic enforcer dyan para ayusin yung flow ng traffic. Hindi, walang coordination. Basta labo-labo na lang tayo. Ganon? Ganon gusto nyo? Kawalang yan yan. Would perhaps make the law. We are also stewards of, a good steward of every project in our district.
to us. Okay nga sa akin kung hindi ko napakailaman yung mga proyektong yan. Kung sa akin, we'll just make laws. Fine with me. Yan. But the people expect more. It's not just us. It is the people. Kailangan yung paliwanagan ng tao. Hindi nag-e-expect ang tao. Pinapangakuan nyo yung mga tao ng mga pangako na hindi nyo naman dapat pinapangako sa panahon ng kampanya. Kaya nag-e-expect sila kasi pinangakuan nyo sila. Tatayo tayong ganito, tatayo tayong ganyan. Hindi dapat ganun ang pangako nyo. Ang pangako nyo, isa sa batas natin yung ganito. Gagawin natin itong batas na to. Ha? Itutulak natin itong batas na to. Yun ang pinapangako nyo. Kasi kung ano-ano pinapangako nyo Kaya sinisigil kayo. Kaya nagkakaroon ng expectation sa inyo. Yung mga kabalbalan na naman. Oo. Ako nanggigilid na ako sa'yo. Tumanda ka na. Wala ka pa rin pinagtatandaan. Benny Abante. Ano ba yan? People that expect more for that. Sir, exactly how common itong mga ganitong klaseng bangayan between the local congressman and the LGU? From what you've seen, from your experience, I haven't seen something like this in a while, yung nag-aaway yung dalawa. Well, during my stint in Congress, I never had any problem with the mayor, even if the mayor is not with our party or that the mayor is not with me in the election. The mayor would always allow projects like that for the people. Sir, hindi naman kinokontra ni nitong si Yorme. Ang sinasabi lang ni Yorme, ihanda nyo yung mga kaukulang dokumento. Hindi pwede yung labo-labo tayo. Higa nga parang walang gobyerno. Kung ano na lang gustong itayo ng kung sino-sino dyan, sino na lang gustong ipademolish ng kung sino-sino dyan, pwede. Wild West yun. Putaw kayo sa American Dream. Doon nyo gawin yan. Anong toko? Gayahin nyo si Gardiola. Sabi ko nga, if we would just get away from politics, that would be better. Sabi ko, you can go to my district and find out for yourselves kung ano pagkagawa ng mga proyekto ko dyan. And if somehow, some way... Kasi, proyekto ko dyan. Ang dating parang pagka sinabing proyekto ko, yung pera galing sa'yo. Hindi ba proyekto ng national government dyan sa lugar ko? Dahil